In First Chronicles 16:34 it says, "Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever." Usually we give thanks to God through prayer and more importantly, through our actions. And of course, mga kapaglaom, have you ever been tried listing down the things you're thankful for? Come learn with us here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Happy Sabbath mga kapaglaom, and once again, welcome to Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone. Yes, and it is a great privilege to come together to pray this Sabbath mga kapaglaom. So it is something to be truly grateful for. Diba, mga kapaglaom Rinan, kapaglaom Pastor? Yes, that's Sabbath right. is really a blessing. Throughout the week, we've been toiling sa tanan-tanan, no? And then, True. the Lord has given us just one day for us aron makaimuta sa pag-rest. Isn't it a blessing, mga kapaglaom? Isn't it one thing that we have to be thankful for? Yes, that's right. And of course, mga kapaglaom, the blessing is ours today to be able to worship our Lord and through prayers with you, mga kapaglaom, and all of you out there. And tinuod na mga kapaglaom, labi na gyud sa panahon karon, ang gyud kita magpasalamat nga naata karon nga panahon magampo uban kaninyo. But before anything else, let us call upon the name of the Lord. O ato iduko ang ato mga ulo o ato po ipiyong ato mga mata, magaampo kita. Our Father God, we thank you for the gift of the Sabbath, and we are happy, loving Father, for sustaining us with your grace and power of the Holy Spirit, that in spite of all the hurdles and many obstacles that we met throughout the week, we are happy, Father, that we are here this Sabbath to praise your name and to send praises also to you and also to the different important requests of your sons and daughters here on earth, so that they will receive what they need in their respective lives. Thank you so much, Father, for hearing our request. We pray that you will bless those who are in their homes, in the church, and those who are listening in this media platform, because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. All right, thank you, Pastor, for the prayer. And Yes. welcome once again, mga kapaglaom, dinhi sa atong tulumanon, Let's Pray Pilipinas. Kung gitimbaya ang ato ang mga viewers nga nagtan-aw karon dinhi sa Dakbayan sa Sugbo through local channel 25, and of course ang ato ang mga tan-aw nga naa sa nagkalain-lain nga dapit dinhi sa Pilipinas through GSA channel 37. Mayong adlaw ipapahulay kaninyong tanan, and of course dili nato kalimtan ang ato ang mga viewers nga naa karon nagtan-aw sa atong Facebook Live through our Facebook page, Let's Pray Pilipinas. O galing nagtanaw mo sa atong Facebook karon, mamahimo nga inyong i-share sa inyong mga timelines kining Facebook Live aron daghan pud sa inyong mga friends nga naa sa inyong Facebook ang makakita ni ini nga tulumanon, and makakuyog nato sa pag-ampo. And of course, ang ato ang mga prayer request, kung naa may mga prayer requests or praise reports din palihog ko og send ni ana pinaagi sa mga numero nga nagawa sa inyong mga TV screens o galing natanaw mo karon sa ato ang Facebook Live, mamahimo mong mag-comment sa inyong mga praise reports, mga pagpasalamat sa mga gitubag nga mga pag-ampo din sa inyong whole week o pila ba kaadlaw nga pag-ampo. Yes. No? O kung doon na may mga dungag nga mga prayer requests, comment na siya palihog. So ang mga numero nga ato ang pagatawagan naa din sa screen. Kung smart gani ang inyong mga numero, mamahimo mong motawag sa 0929 or mo text rather 0929 3441 777 o Globe galing 09165574 o Pastor, doon na tayong mga reminders para sa mga musend sa Exactly. prayer requests nila. And of course, we welcome our regular viewers as well as those who have just
tuned in for the first time, no, mga kapaglaom, no. Kung naaman kamo mga prayer requests o gusto ninyo nga dili nato na isibya dinhi sa kadaghanan, palyabutang ila ninyo o word nga confidential, no. Yes. Aron nga ato mga prayer partners dinhi sa studio maampuan kamo sa kada nga makinahanglanon. Yes, that's it kapaglaom Pastor Pagod Sano. And so mga kapaglaom dili gid di mawala sa isa sa ato nga mga segments is to praise Gyud sa ato nga Ginoo because of His goodness alang sa ato nga despite of who we are. Iya gyapon ta gina-accept no kapaglaom Renan. Amen. And even wala gyud ta niya ginapasagdan, and so He is very kanang kinahanglanon gyud nga ato gyud siyang i-acknowledge, and tungod ni ana atong paminawan si kapaglaom Lilidon alang sa taong praise reports. In the book Prayer of Ellen White, when we feel like crying, God, where are you? It is good to know that He is just a prayer away. Happy Sabbath mga kapaglaom, and today I am thankful and I am so blessed to share to you our praise reports. And to start off, gikan ni Jocelyn Martinez of San Francisco, Santa Catalina, Negros Oriental, katong October 25, 2021, nagapalihog siya apil sa ampo ang iyang bana nga si Fidel Martinez. Nagpaswab test siya og hinaot nga negative lang ang result aron makauli na siya sa ilaha. And then, pagka November 5, 2021, nagpasalamat siya sa pagtabang ninyo og ampo para sa iyang bana tungod negative ang iyang result sa swab ug makauli na siya. And nagpasalamat sab siya sa pagtabang pud pag-ampo kay nakagawas na iyang mama sa hospital. Next is from Bebing Campilan. Iyang prayer concern is to pass the board exam. And then pagka November 5, 2021, dako ang iyang pagpasalamat sa Ginoo ug sa tanang nag-ampo sa iyang pag-umangkon nga si Jonalyn Kaguing tungod duha iyang napasaran sa exam. Iha ka technician og engineering. Next is from Reyno family. Katong October 16, 2021, naghangyo siya nga ato iampo si Engineer Rosedelberto Reyno for fast recovery from COVID-19. And then, pagka November 3, 2021, nagpasalamat sila sa inyong mga tabang pag-ampo tungod si Engineer Rosedelberto na ayo na sa COVID-19. Amen. Amen. And then, next is from Ruth Dakipel of Surigao del Sur. Katong October 17, 2021, nagtatabang siya ampo para sa iyang problema tungod naghubag iyang wala nga tiil ug unta maayo na siya sa iyang sakit sa tiil. And then pagka November 4, 2021, nagpasalamat siya sa inyong mga tabang pag-ampo tungod na ayo na siya sa iyang sakit sa tiil. Lastly is from Elsie Ladica of Rojas, Palawan. Ang iyang prayer concern is about healing and recovery. And then, pagka October 31, 2021, nagpasalamat siya sa inyong tabang pag-ampo para kang Dan Bautista Ladica og April Rose Sabico nga mga COVID patient karon na ayo na silang duha. Thank you so much mga kapaglaom for sending your praise reports, and I hope to read more of them. Keep them coming mga kapaglaom. This has been your kapaglaom Lily Dawn Hello of Hope Channel Cebu, reminding everyone that whatever we shall ask in prayer, if we only believe, we shall surely receive. See you next time for more answered prayers mga kapaglaom. Amen. Amen. Praise the Lord kapag laong Lily Don Hulo sa maong nga praise report no, and indeed ato gyud pasalamatan ang Ginoo tungod kay wa gyud niya ginabiyaan gyud. And so because of that sama sa giingon ni kapag laom Lily Don Hulo kapag laom rin na no, that the moment nga moingon ta pastor, God, where are you? Kanang like it seems heaven is silent sa ato nga prayers. God is working mga kapag laom. So because of that, di gyud ta mawad-an sa paglaom, and we have to keep on sending sa ato nga mga prayer requests.
requests. So karon we have here a list of prayer requests. So alang sa to ang first batch mga kapaglaom, let's pray kapaglaom Rinan for kapaglaom RJ team Lasota alang sa iyahang civil engineering board exam this coming November 14 to 15. So hapit na no. Let's pray for his wisdom, and also let's pray for sa to ang kapaglaom nga prayer sender tungod sa iyahang ovarian cyst ni kapaglaom Jenaline Monteverde Verador nga karon currently naa sa Malaybalay City. So kini nga kind of suffering unta mawala na unta niya sa iyaha, and then makahimo siya sa pag-continue sa pagbuhat sa buluhaton niya and every day. Also, let's pray ni kapaglaom Cordelina nga naa siya karon sa ICU, kapaglaom Renan adunay balatian, and pero wala niya gina-specify kung unsa ni ang iyang specific nga balatian, but let's pray for iyahang complete nga healing. So also, let's pray ni sa tibuok pamilya sa tuang prayer sender nga si Annabel Lumot. Nga unta na ay maayong panlawas, labi na karon uso gayud ang mga ubo, sipon, mga common colds ug uban pa din nga mga balatian, pastor, labi na sa gapaning kamot ag trabaho, matrangkaso and all. So let's pray for them nga makahimo sila sa pag-survive usab gikan niini. And then let's pray sa tuang prayer center pod kapaglaom Renan nagpadala atong kapaglaom ang gikan sa 7164 ang iyang anak kuno di ay nga 1 month old pa lang ana sa ICU. So wala ta mahibalo kung unsa ang iyang gina suffer karon, but akong ma-picture out ikaw as a parent, grabe gini mo nga kabalaka kung unsa gyud no. So let's pray nga the Lord will sustain this child, and I know nga naagi purpose ang Ginoo pa alang niining bataa. So lastly, let's pray also for kapaglaom Chari Goko tungod ka currently naa siya karon sa Bethel Hospital rather tungod sa iyahang breast cancer, and then need na niya og blood transfusion. So if kinsa tong duol ani ni kapaglaom Chari Goko na imong compatible ang inyong blood, you can go sa asa ni siya nga hospital, and please help gyud dili gid na mahimo nga mawad-an og paglaom, and then we have to like it's a one way of encouraging or helping bitaw sa atong kapaglaom rin na no, na atong i-donate ang ato ang dugo kapaglaom, pastor. So of course we have to stay healthy para makahimuta sa pagdabang kanila. And kapaglaom rin na napada ko'y dugang sa pag-ampo nga akong igagaw si kapaglaom Elaine Coray, or Elaine we call her Yang naa siya'y upcoming spine surgery tungod sa iyahang tumor dapit sa may diri pastor sa iyahang liog sa spine likod, and graduating student ni siya sa Radtech. So let's pray for her, and also sa iyahang surgery nga ma-sustain siya, and as well financial pud nga mga assistance. Then lastly, let's pray for my lola si Esmeralda Plenios tungod sa iyahang kidney problem kapaglaom Renan, and though naapoy cyst iyahang liver, pero simple cyst lang pud ni siya, still ato nang iapil sa pag-ampo, and makabaton siya og comfort gihapon. Though right now dili na ka siya in pain kay na-relieve na siya gamay, but need pagapon ang operation siguro after a month mahimo nga makuanan sa doctor. So I think that would be all kapaglaom Renan. Can we pray for those kapaglaom nato? Yes. So mga kapaglaom, I would like to invite you to please join us in prayer. Let us pray. Our Father in heaven, Lord, thank you for this privilege nga makatawag na pud kami dinha sa imuha, and makaduol na pud mi sa imuha alang sa mga pagdala sa mga pag-ampo sa amuang mga kapaglaom. And the Heavenly Father, we know that you are all-knowing, and you've already known the prayers that you would like to lift up. But we would like to recognize your power, dear Heavenly Father, by humbling ourselves and coming up to you para ihatod kini nga mga pag-ampo. Akong pagkasugdan, Ginoo, gikan sa among usa ka sender, mutake siya, Ginoo, og Civil Engineering Board exam karong November 14 and 15. Akong gihangyo, Ginoo, nga imuhang giyahan si kapaglaom RJ Tim Lasota, nga kung unsa man gani imuhang mga plano para kaniya, Ginoo, hinaot nga kini iyahang masabtan, tabangi siya, Ginoo, nga ang imuhang kabubuton mao'y masunod, o andama siya, Ginoo, sa pagdawat sa kung unsa manggali ang imuhang will sa iya, Ginoo. But sa pagkakaron among gihangyo nga imuha siyang tagaan og
wisdom, knowledge Ginoo ug labaw sa tanan ang pagsalig nga diha lang kanimo makuha ang kanitanan nga success Ginoo sa iyahang exam. And hinaot nga kung siya mo succeed, kini iyang profession magamit para sa imuhang buhat Ginoo. Karong takna akong ginadala sa pagampo ang pag-umangkon sa usa namo ka sender nga si Jeneline Monteverde Virador. Duna siya cyst sa iyang ovary Ginoo og nag-bleed siya, nasayod kani ana og tuwa siya sa balay tambalanan karon. Ginoo, akong gihangyo nga imo siyang bisitahon karon aron sa paghikap sa kung unsa man gani nga mga parte sa iyang lawas ang dunay mga defects Ginoo. Akong gihangyo nga ikaw maga-perform og miracles para niya, ayuha siya Ginoo. O unsa man gani mga procedures ang iyahang kinahanglan pag-aagian, akong gihangyo nga imuhang giyahan ang mga doktor o mga kauban sa mga medical staff nga treat kaniya Ginoo. Apil sa mga tambal kini bendisyon ni aron makatabang sa pagpaayo kaniya sa madaling panahon. Ginoo, akong ginaapil sa pag-ampo pod si Kapaglaom Cordelina Baal. Naapod siya sa ICU karon sa hospital tungod sa iyahang balatian og ako pong gihangyo nga imo pod siyang pagabisitahon pod. Hikapa pod siya sa imuhang mga gamhanang mga kamot and hinaot nga imuha pod siyang ayuhon Ginoo sa iyahang kahimtang. Ako pong giapil sa pag-ampo ang tibuok pamilya sa amuang sender. Dunay mga kabahin sa ilahang pamilya Ginoo nga dunay gipamati sa ilahang panglawas karon og akong giampo nga imo pud silang ayuhon. Tagaay pud sila mga panginahanglan nila Ginoo, protection para sa ilahang pamilya og kinahanglanon pinansyal. Dunay usa ka ginikanan Ginoo nga ang iyahang anak usa pa ka buwan in taon Ginoo og naa sa ICU pud karon. Hinaot nga imo pud siyang pagaayuhon, sustain this little child Ginoo, nga hinaot nga imuha pang tagaan siya og mas taas pa gyud nga panahon aron maka-enjoy siya with his or her family Ginoo, nga mahimsog na siya. Ginoo, si Chari Guko naapod siya sa hospital karon tungod sa iyang breast cancer. Nasayod ka Ginoo kung unsa kinahanglan niya karon, labi na gyud ang pag-transfuse sa dugo. Akong gihangyo nga hikapon nimo ang mga tawo nga dunay compatible nga blood type sa iyaha aron sa pag-donate sa ilahang dugo og tabangi ang ilahang pamilya Ginoo nga makita og resources, finances nila Ginoo og ang pamilya nga nag-atiman po niya Ginoo, lig-una silang tanan. Lord, akong gidala po sa pag-ampo si Elaine Kuray. Nakabalo ka Ginoo nga duna siya upcoming spine surgery. Nanginahanglan siya Ginoo sa imuhang encouragement. Hinaot nga ang kaning confidence niya naa dinha sa imuha ug iyang pagsalig nga kining surgery maging successful naa po dinha nimo. Akong hangyo Ginoo nga provide nimo sila sa mga financial needs nila para ani nga surgery. Tabangi ang pamilya Ginoo nga magmalig-on pud sila sa ilang pagtuo dinha kanimo. Apil si Kapaglaom Esmeralda Plenius, dear Lord, nga nagproblema sa iyahang kidney o sa iyahang liver Ginoo. Doon na siya mga tambal o mga operasyon nga umaabot o among giampo Ginoo nga ikaw magtabang sa pag-andam kaniya o sa tibuok pamilya niya para niini nga mga procedures. Lord, nadunggan nimo tanan nga mga pag-ampo sa imuhang mga kaanakan nga gipadala pinaagi ni ining programa og akong gihangyo Ginoo nga ikaw magatubag ni ining tanan. Wala mi sarang mahimo ni ining Ginoo. So we would like to lift up all of these prayers and itugyan ni namo tanan pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much Kapaglaom Renan for that powerful prayer. Yes, and so padayon ta mga kapaglaom sa pagpadala sa ato ang mga prayer requests.
nindot kini nga opportunity kapag laumay that we are able to pray for one another. Yes. And so just this to time, doon na pag yung mga dungag pod nga gipadala via SMS or text message nga pagabasahon pod nako gikan ni kapag sender 65 or 6757 magpa-appeal siya pag-ampo kanato or sa pagtabang pag-ampo mga kapaglaom para sa iyang auntie kay dunay operasyon today ang nakabutang dinhi probably today or kanus aka ni gipadala para kang Mary Ayad. So ato lang siyang ampuan no. Maybe recovery niya or success sa kaning operation. Doon na gipadala si sender 4664 nga para sa iyang gi-applyan sa DepEd mga kapaglaom as an administrative aid 6. So ato siyang i-appeal sa pag-ampo unta successful siya ni ana. And gikan ni Nanay Kunsing, atong iampo si Dr. Relioso nga unta gamiton daw siya sa Ginoo para sa pagtangtang sa ay mga unod no nga gatubo sa iyahang mata. So mao siguro ni iyang doctor nga mag-operate sa iyaha. Yes. No? So iampo nato iyang doctor para sa kanang procedure. And si Kapaglaom Sender 2020 nagpa-appeal po sa pag-ampo kay dagan siya gibati. And luya kanuna iyang panglawas Kapaglaom Pastor and Kapaglaomay. So let's pray for strength para niya. Si Sender 3249 ang iyang pag-ampo mga Kapaglaom unta matagaan siya og item para makatabang na siya sa iyang ginikanan. Yes. Ang iyang pangalan si Cherry Me Buhali and si Nena Buhali and appeal po nato si Revelyn Buhali. No, gikan ni Sender 3600 para ni Vil or Vilye Apari fast recovery kay naa pa siya sa hospital so unta ang kaayuhan para sa iyang balatian karon ang ato ang gihangyo. Yes. So kini nga mga pag-ampo akong ihangyoon si Pastor para sa pag-pray. Okay, let us bow our heads as we pray. Amahan namo nga naa ka sa kaitasan sa mga langit, nining adlaw nga papahulay, niya nasag kami sa pagdala sa amo mga tingog diha sa imo sa trono sa bugay. Amo ginadala sa imo Ginoo kining amo mga kaigsuonan, mga kapaglaom, nga naay mga kakulian sa ilang mga physical nga mga lawas. Amo ginadala sa imo Ginoo si Sister Mary Ayad, ay naot pa maging successful ang iyang operation o pinaagi kini sa imo paggiya, pagtabang, paggunit sa mga kamot sa mga doctors o paghatag pod og operational nga mga equipments aron nga makahatag ni sa lig-on sa iyang lawas sad. Og amo sa dala sa imo Ginoo ang amo mga kaigsuonan nga hinaot pa nga ang imuhang paggiya gahom nga matagaan siya sa iya gihangyo nga makatrabaho siya o madawat bilang administrative aid 6 sa Department of Education aron nga makatabang pod kini sa iyang mga pamilya o sa imo sad trabaho pinaagi sa iya mga finances. Og amo sagdala sa imo Ginoo ang among igsuon nga intawon tagai o kaalam si Doktora Relioso nga maghatag siya og maayo nga mga pag-opera labi ginagid sa masilan or very sensitive nga parts sa among sa iyang lawas nga mo ang mata ni Nanay Kunsing na hinaot pa maging successful ni siya kay mauni ang kapawa o light sa kinabuhi sa tao. Amo sa dra sa imo Ginoo ang among igsuon nga do na say mga daghan nga mga kakulian o problema sa iyang physical nga lawas. Hinaot pa nga tagaan siya og pamaagi nga maghimsog ni siya aron makatrabaho siya normally sa iya nga mga responsibilidad. Ginoo amo sagdala sa imo ang among mga kaigsuonan nga hinaot pa magiyahan sila sa nagakaigo nga mga trabaho aron makatabang silang mga panimalay sa ilang mga financial needs sa ilahang mga personal pod nga kinanglanon si
Jeremy Buhali, Sister Nina Buhali, si kapaglaom Rebelin Buhali, nga hinaot pa nga kini sila tanan makakaplag og nindot nga trabaho nga wala pod problema ang ilang pag-alagad sa imo. Amo sa imo Ginoo ang amo igsoon Sister Billy Apari, hinaot pa madali ni ang iyang pag-ayo aron nga makatrabaho pod siya normally sa iyang mga responsibilidad. Ginoo na may mga pinasahi nga mga paghangyo, hinaot pa nga ikaw magbisita sa bereaved family ni Judge Ernesto Estoya diha sa Abira, Sebasti, Antique. Hinaot pa nga ikaw magtabang sa kay Ma'am Norma, ngayang pinanggang asawa o mga anak nga kining mga hitabo sa mong kinabuhi may paglaom pa kay na ikaw pagbalik usab sa paghatag balik usab sa among mga kinabuhi. Og amo sa dala sa imo Ginoo ang bereaved family ni Sister Angelina Pagunsan Osorio diha sa Karitaan, Patnongon, Antique. Hinaot pa nga tabangan mo ang iyang mga kabataan nga lig-on sa pagtuo sad aron nga kinitanan nga mga eksperyensya makahatag og kaligunan sa pagbalik sa pagtuo nga matutom tubtob sa imong pagbalik man. Salamat nga gitubag mo Ginoo amo mga pag-ampo kay kinitanan amo gihangyo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Thank you so much, Pastor, sa maong powerful nga prayer once again. And so, kapag laom Renan, we've been talking about being thankful, no? Yes. So, anhita, Pastor, sa ato ang topic discussion today. It's entitled Keep a Gratitude Journal. So, before that, alang sa makahibalo sa mga kapaglaom na to dira, November na gyud mga kapaglaom, and this is basigyag ka ng murag na sa tawag na kapaglaom ka nang wala pa ka naka-move on sa month. So, November na, and this is our first Sabbath sa November. And so, wala po makahibalo, no? November, kagiila, Pastor, as a National Gratitude Month. So, nasyak ko anis ako ang pag-search na ay month nga kinahanglan maging pasalamaton. Dili Pastor, Exactly, every no? day ta maging pasalamaton. So anyway, this is a blessing gihapon kay sometimes ma-take for granted lang yun nato ang mga things, ng mga gagmay, no, or mga dagko man, makalimtan nato nga kanang we're too overwhelmed sa things nga niabot sa ato ang life, and atong makalimtan sa pagpasalamat ang owner ana. Exactly. So or ang giver ni ana. So before ta mo continue mga kapaglaom, let's ask for kapaglaom Renan to read sa ato di ay nga quote of the day. Yes, so ato ang quote of the day, mga kapaglaom, nisulti siya, if we would give more expression to our faith, rejoice more in the blessings that we know we have, the great mercy and love of God, we would have more faith and greater joy. Gikan na sa The Ministry of Health and Healing, page 138 by Sister Ellen White. Yes, thank you so much kapaglaom Renan for reading that, no. If you give more expression sa ato ang faith, one thing is to give thanks, or in which dapat naggalipay ka, you are rejoicing of the blessing imong nadawat, dili kay kulang pa ba ni, di ba, Pastor? Naiingon ana na kulang pa man ni sa ako ang dili pa man ni ka-suffice sa akong mga panginahanglan. Why would I be thankful? Nga dili man ni enough. Still kay kana kaayong nadawat, you have to be thankful and you have to rejoice of the blessing imong nahibalan. And usa ni ana is ang mercy and love sa Ginoo. So let's talk further about kanang gratitude, Pastor. Unsa ning other term ani, being thankful or magipasalamaton. So unsa may ato ang ani, Pastor? Ang usa na appreciation. Yes, no? other Usa term. mga synonym sa anang term, no? Tama. Appreciation, no? And thankfulness, of course, usa na sila ka mga word, no? But anyway, sa ato nga topic karon, natay text nga dapat nato tagaan o pagtagad. Yes. Nagaingon diha sa Colossians chapter 3 verse 15. Nagaingon diha, and let the peace of God rule in your hearts, no? To which also you were called in one body, and be thankful. Now, gusto na ko ni tagaan og pagtagad kini nga word nga peace. Actually, dili kita makahatag og pagpasalamat sa Ginoo kung walay pagidait sa atong kasing-kasing, no? Because if you are disobeying God's will, how can you be thankful? Tinuod. So mauna nga ang point of thankfulness or being appreciative sa Ginoo kay naa kay maayong relasyon sa Ginoo. You have peace with Him. Like for example kay Jonah,
una-una niya nga may peace na siya sa Ginoo kay maayong tulog dito sa barko. No, kay nailagyo ba sa Ginoo, di ba? Kay sugos Ginoo adto ka sa Ninibe, adto man to sa Jopa, no? Una-una niyan maayong tulog niya. Pero not knowing na because of transgressing God's will, nagresulta sa bagyo dito sa barko. Naamong hinuon ang mga tao dito. Pero pasalamat kita nga ingon niya ibalik ako, ilabay ko dito. Then he has a peace with God for 3 days kay nagampo man siya sulod sa tiyan sa whale. So because of that, nakaresulta sa maayo nga mga pamaagi dito sa Nineveh. So people were thankful because instead nga sunugon sila, maayo na ang ilang kaibutangan. So very important na to be thankful means to have peace with God. And to have peace with God is to obey sa iyang Amen. will Of for course. us. Oo. So bitaw lain kay nang for example atong gisuway ang atong ginikanan. Kanang mura kag lain imong pamatyag nga though para nimo malipay kaani because this is your choice kay ganahan kaani Exactly. but knowing nga dili na siya maayo para sa imo and naay someone nga di ganahan sa imong ginabuhat. Mura kag di ka mapakali. So mao na ang feeling nga wala gid kay peace. Ana dyan, literally wala gid kay peace. And di ka maging pasalamat-salamat kay nga ani akong feeling, di ba? Lain kaayo. Exactly. So so, ikaw kapag laom Renan, unsa man imuhang madugang niini being thankful. So unsa man imuhang mga insights about being thankful? Na-learn ni nato sa mga previous episodes kapag laong mind, especially when we were talking about kanang emotional instability sa previous month, nga usa sa mga pamaagi nga ang ato ang emotions will be stable is when we start listing down kaning mga bagay, mga kapaglaom that we can be grateful for. Amen. Although we know that every one of us is going through a lot of things and do na tay mga difficulties and troubles, no? But then kana ma-overcome nato sila and it will save us from mga kanang dungag nga labad sa ulo. When we start writing down unsa man di ay ang kanang mga bagay nga dapat natong pasalamatan and makatabang na siya sa atoa to have a more kanang peaceful and happy nga pagpanginabuhi ba nga dili lang ta na consume na ta sa ato ang mga troubles and difficulties kay wala na nato na miss na nato ang mga butang nga naa pa man di ay mas daghang pasalamatan nato dapat compared to what troubles that we are going through now. Yes, tinuod na kapag laom na no, kapag laom pastor. One way for us aron nga atong mahimo nga ma-appreciate nato ang imong term pastor is appreciate which is very kuan gid kayo siya suitable kaayo sa mao nga atong topic. If wing kag i-appreciate nimo ang usa ka butang dapat imo na siyang nakita nimo siya na-acknowledge and labi na kasagaran kay sa mga kabatan-unan visual mga ana dapat isulat gyud. So that's one way kapag laom rinan. And another thing naayoban kapag laom rinan nga dili kayo kanang hinulat, dili journalist. So naayoban pastor. Another way sad sa pag-express sa ato ang gratitude or pagka maging pasalamaton is through words or uban through sa ato nga mga actions. So naiuban dili ka istorya kanang ilang ingon pastor nga BS bugnog si mood. So dili nila ma-express ang ilahang pagka maging pasalamaton. So ilala ipakita through action and which is dapat na gitay something reciprocating action ba sa ato ang na-receive no. So mo na siya ang mga pamaagi and dahil makapaglaom throughout this month we will be talking about mga how to develop an attitude of being having kanang being thankful. So mao na siya and what else kapag laom pastor imo pwede makuan no kapag trainan gitawag ni siya sa journaling mao na sa women's ministries na sila program ana gitagaagin na sila usa ka book journaling and listen to this, remember that you will forget. Tinuod. And forget that you can remember. Remember that you can forget. And forget that you can remember. That's why journaling is very, very important. Yes. Kaya mabalik-balik man na nimo diha, mabasa mo, uy, gitubag sa Ginoo ang akong pag-ampo, di ba? And ano wala mo nagpasalamat. I have done that. Di ko lang pag-isulti kung unsa na. 2007, July 8. Yes. I have some. And I wrote something to God, no. And kung malimot gani ko, balik na ko nagsulat dahil ko nagsaad dahil ko sa Ginoo na, no. So amo na ingon ako nga remember that you can forget and forget that you can remember. That's why
be used to writing. Pero ang problema karon kay na may cellphone, unsa pag-write mo Type na lang, type Pastor. na lang, no? Ma-delete tayo. Oo, so I hope nga dili na it's now high time for us. Mao na nga ato nga mga karon nga panahon, di ba? Sa ato nga Let's Pray Pilipinas, natay mga date na ay ko. Ngano nga ingon ana? Ngano nga magpadala man sila sa cellphone because aron mabasa nato o mabasa nato ang praise report po, no? So very important na. Specific good nga Oo, date. so journaling is very important. And So napud ko dugang ana pastor, it's very true mo agree ko ana remember that we forget. Kaya ako, Pastor, very forgetful kay ko. That's why, magsige kong sulat. Amen. Wala gina sila ako mga barkada nga. Basta na yung mga notes, si May na napangutan akay na dira. And dapat may kay ko mo keep og mga inana nga mga notebook na ko sa una, mga books na ko sa una na paghihapon. And I remembered, Pastor, one time, nag-try ko anang journaling. Last akatong student pa ko, college pa ko, Pastor, na one person nga kasakay na ko na siya sa jeep, na di na ko siya kailag yun, like mga ka-age sa akong papa before 50s kapag laomrenan. And nangutana rin na siya nako if asa pa dong imol, kasakay nako siya from Orhilio, asa pa dong imol. So ako siyang gitudloan nako, kuya dungan na lang ta kay mo, kuan man ko baba man ko didto. Pagbaba nako, iya kong gitagaan og kwarta, Pastor, like yan gikuot siyang bulsa, daghan kay siya kwarta, nagbaganal ang tagwi nag 1,000 per dili 1,000 niyang gihatag, Pastor, 20 pesos, which is enough lang sad nako na ako'y pamasahe pabalik. Kay katong nga time akong plano kay wala ko kwarta. Akong plano baklay lang ko. But thankful kayo ko nga the Lord ba nakabalugid siya. Kinahanglan ako na siya nga nagdali ko nga di ko malate sa akong pagbalik gikan sa imol pabalik na to sa school. So ako siyang pag uli na ko sa boarding house, wala ko gigasto ang 20, Pastor. Akong gi-staple na ko siya sa akong journal and then nag-write ko dito nga someone naghatag na ko karon a stranger wa ko kaila and I know nga gina-bless ko sa Ginoo pinaagi ani and ako butang didto i-praise sad nako na kana siya nga person i-bless pa siya more. Yes. So kana nga feeling nga though ang stranger nagahatag sa imo how much more ang Ginoo nga kaila nimo, Pastor. Imo jud na siyang imo jud nang i-take note nga wala dili gid kaniya pasagdan and he knows how to sustain gyud sa ato ang tanan. So what else kapag lamre na aduna pa ba kay pwede na madugang alang sa ato nga discussion for this morning? yeah, so we're talking about writing down ang ato ang mga pagpasalamat and taking notes of unsay mga angay natong pasalamatan. Ana siya nga kaning when we write, of course, we write it with kanang all our heart, with sincerity. And this is also kaning a time for us to have that kanang heavenly politeness kung ingon pa sa ato ang references, no? And gi-value na sa Ginoo ang ato ang courtesy to write things about it and to be thankful for what He has done, kanang mga ginagmay nga butang, no? And kana siya, when we write something sa ato ang journals, it doesn't feel like it's a task nga kuan kaayo, no? Kana it's not a task nga time consuming. Yes. We can use it as time for us to be peaceful with Him. We'll be at peace with Him rather through writing all about the things that we are thankful for, no? Pastor, basin ang kaikadungag? Again, balik ko dito sa word mga peace. Yes, Pastor. And the text says, and let the peace of God rule. Another word to be taken, no? Rule means in the athletic world, umpire. That means kinahanglan sundon ginato ang atong Ginoo. Kay mao na siya mag-rule, mag-guide sa mga dapat atong buhaton, no? And when there is peace in the heart, there will be praise in the lips. Mao na nga atong ingon sa atong topic, thanksgiving in words. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Yes. Now, how can you speak great things in the Lord and praises if there is nothing inside your heart? Because our heart is the treasure box, it is the bank. Yes, What we have put inside, it will come out sa atong mouth, no? So, very, very important, no? Ay nga mga bagay. That's why, sa ato nga gratitude, we should be thankful. We should be giving thanks in words. And of course, we have to write it down. That's why journaling is three very basic important in gratitude.
Amen. Yes. So Alright. even when we are in difficulties and perplexities and all, no, mga kapaglaom, we still have to be thankful sa ato Amen. ang Exactly. Ginoo. Kay naaragid niya ira nang ipakita sa ato the purpose of why nganong iyan nang gipadala sa ato nga kind of problem sa ato nga life, and it would be Exactly. a blessing in disguise gyud. So bisag dili pa na gina-reveal sa Ginoo ang reason kapag laom renan, we still have to be thankful kay within that day gitagaan kag enough strength to endure gihapon. Yes. Right. No? So Yes. daghang salamat sa pag-uban ninyo kanamo mga kapaglaom mind, kapaglaom Yes. pastor sa mga insights. And I hope mga kapaglaom that we would let our gifts and offerings declare our gratitude for the favors we daily receive. Amen. No? In everything, we should show forth the joy of the Lord and make known the message of God's saving grace. Amen. Amen. So kapag laumay, karong taknaa ato ang as we ponder upon the things that we are thankful for, atong paminawon ang usa ka alawiton and hinaot nga kini makatabang sa pagpuno sa mga inspirasyon o motivation Amen. alang sa pag-alaga dinha sa Ginoo. We will be right back.
Welcome back to Let's Pray Pilipinas. This is a place where you don't have to pray alone, mga kapaglaom. We have to remember that consistent prayer is equals to consistent connection to our God. So, tungod ni ana mga kapaglaom, let's keep on connecting sa tuang Ginoo through prayer. Kaya this is the only medium nga pwede ta mahimong makonektar nga to kaniya and could have a closer and closer relationship sa iyaha usab. So with that, let's continue alang sa tuang nga mga prayer request. Kapaglaom Renan, please read sa tuang nga batch 3. Yes, so mga kapaglaom, we were talking about journaling ganiha, no? And usa sa mga maayo natong ibutang sa tong journals are the prayer requests para dili nato siya makalimtan sa pag-ampo. So, aniha ang uban sa mga gipadala nga mga text messages, and I hope you can write this down sa inyong mga prayer books. Dunay magtiayon ato ang mga brother and sister nga naa sa Santiago City. Ato sila kay ampo mga kapaglaom kay duna sila mga problema and ang ilahang handom nga malampasan ni nila nga mga problema. So ato silang igiampo. And dunay gisend ni Sender 5801, magpaampo siya para sa iyang mga financial problems nga unta madawat na ang kaning benefits sa iyang lola nga centenarian, Pastor, no? Wow, praise God, 100 years old. And unta ang kaning one of the important prayers nga atong timan-an para ni ani nga sender is ang decision sa iyang bana nga magpabaptize. Wow. No, siguro nag-study na sila and kuwang na lang ang baptism. Praise So atong God. ipagaampo. Now, gikan ni Mama Nelly, magpaampo alang kang sa iyang anak nga si Jaff or si Jaffy Clint Castor for healing. Na-admit ni siya dito sa iyang na-admit tingalin siya naa sa laing nasod, tingalin ni siya. Na ay something sa iyang kamot. So ihangyo na to og apil sa pag-ampo nga maayo na na. Gikan ni Julie Granada, iyang ipaampo si Lolita Argules sa iyang naglipong-lipong siya niya nagsuka-suka siya. Yes. And tuapod siya sa balay tambalanan karon. Now, usapod sa atong kapaglaom naapod sa Valencia Sanitarium karon tungod sa heart attack. And si Ariel Gono ang iyang pangalan, ato siyang iapil sa pag-ampo. Doon na siya upcoming kaning emergency operation siguro pagabuhaton ni ini unta nga ampo nato nga successful. And of course dili lalim ang kini nga operasyon. So finances medyo mahal ni siya and atong i-pray nga i-provide na sa ato ang Ginoo. Now gikan ni sender 6886 atong iampo ang bereaved family ni Aida Binabaye dito sa Del Pilar, no? Murag gahapon siguro ni gisend nga so ato silang ampuan nga i-comfort sila sa Ginoo. And so karong takna akong hangyoon si kapaglaong mind sa pag-lead sa prayer. Yes, let's pray. Among dalaygon silimbahon ikaw o Dios, walay kinutuban ang among pagpasalamat sa imong kaayo alang kanamo. Father God, kining taknaa kami nagaduol diha kanimo once again, for we know that heaven's storehouse are full of blessings, and we know that it is only through prayer amo kining mahimo nga maablihan, and it is in our hand right now. Dear God, thank you that we have this kind of medium, knowing na we are not alone. Tanan namo nga mga problema, dili lamang kami ang nagahimo nagapas-an niini. You are with us, Father, because you have said that your yoke is easy compare sa amua, and we know and nga kahibaw ka amahan that we have a lot of burdens here. And so, dear God, among itugyan diha kanimo karon sa pinasahi ang amo ang mga kapaglaom. I pray, dear Father in heaven, in a very special way, dear Lord, ikaw magauman sa mga prayer sender nga anaa karon nagasagubang sa mao nga problema matag adlaw. Father, wala gayo exempted niini. Kaming tanan anay mga problema sudod sa panimalay, sa mga relasyon sa amo at sudod sa panimalay, relasyon sa mong isigkatawo, uban anaa sa ilahang nga mga workplace. Father God, I pray that you will grant the request of this prayer sender nga mahimong anaay kalinaw sa iyahang nga kasing-kasing sa gihapon. And I pray, Father in heaven, nga mahimong malutasan kini nga mga problema. We know
nga naa gayud diha lamang kanimo ang solusyon sa matag problema. And so we came sa sakto gayud nga tao, and that's you, Father. Thank you so much nga imuhan ng ginaandamdaan ang solusyon niini. And also we pray, Father God, sa mga kapaglaom nga anaa karon sa balatian usab. And I pray, Father in heaven, nga ikaw uban sa mo ang kapaglaom nga nagapadala from 5801 tungod sa iyahang nga lola nga naon lang makuha ang uban nga mga benefits na maong katigulangan karon. We're thankful nga naay mga benefits yu alang niining mga kapaglaom nga mga centennials, Father. And then kadako kini og tabang gayud sulod sa panimalay, mahimong tang ilang makuha kini nga kinahanglanon nga mao nga benepisyo aron ilang matabang usab sa ilang mga panginahanglan sa panimalay. And most especially ang maong banan ni ang mga kapaglaom, Amahan, ikaw nasayod sa desires iyang kasing-kasing. Naaunta mo abot sa desisyon, Amahan, nga mudawat siya diya kanimo personally sa iyahang personal nga manluluwas. I pray sab Lord, di kapaglaom Jeff, nga anak karon sa Panama tungod sa iyahang balatian. Pray Father God sa iyahang fast healing. O pray usab Amahan sa mong kapaglaom Lolita nga anaasab karon sa hospital, lipong ug suka ang iyang ginabatyag. And I know na dili gyud kini sayon nga kahimtang, but Father imo kini nakita. And you are just a prayer away. You will visit them there, Father God, right now. Ug imo siyang hatagan og comfort gikan niini. Praise sab Lord ni kapaglaom Ariel Gono nga nakaron sa Valencia Sanitarium sa iyang heart attack, and there is an upcoming operation alang niini. You know, Father God, unsa kini ka invasive nga kind of operation, dili na mo mahibal-an, wala mi kabalo what lies ahead of this, but dear God, among itugyan diya kanimo kining amo ang kapaglaom nga mahimong matagaan sig alibyon niini. And I pray nga pinaagi nini nga operation makahimo paghihapon siya sa pagpadayon, Amahan, sa mga buluhaton. But whatever your will, dear Lord, I pray you will give us, Lord, the heart to accept your will for this. And I know that you will provide everything, dear Father, during the operation. May it be successful one, and be with all the medical professionals nga nahimong ma-assign sa alang sa iyang case. And lastly, dear God, we pray for the bereaved family ni kapaglaom Aida nga anaa karon nagabangutan sila, dear Lord, sa iyang pagkawala. And this is not uncommon. Father, we know nga maabot gayud kaming tanan dinhaa, but di na mo mahalikayan nga naa gyud ang pagbangutan, ang kaguol nga dili na mo makauban ang among pamilya. But Lord, you have given us, Father, that hope beyond the grave, that one day soon among makita ang among mga mahal sa kinabuhi sa panahon sa imong pagpadayag. And I pray nga kini nga pamilya nga nahibilin, they would be more faithful to you, will cling and cleave more to you, dear Father in heaven, aron nga ilahang moabot ang panahon sa pagpadayag sila magkauban na usab pagbalik. Thank you so much, Lord, that we always have this assurance, dear Father, that whatever we ask in prayer, could have this because we ask this through the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you kapag-mine for the Yes. prayer. And so doon na pa tayo mga pipila pa kana habilin ng mga Yes. prayer requests kapag-mine. So, alang sa ato ang last batch, mga kapaglaom, let's include sa ato ang mga journal, no? Mga prayer journal, ang atong mauban sa pagampo ang atong mga kapaglaom. Gikan sa ato ang prayer sender from 3444 nga iyang handom nga makuha na ang TOR sa iyang nga anak, o aron nga makahimo na kini kapaglaom Renan sa pagpangita og trabaho kapaglaom pastor. Mo gining one thing nga gikinahanglan ka ng adulting stage bitaw kapaglaom Exactly, pastor oo. kanang na-struck gid ko ana no. Wala gid ko kasagang pud ana. And so kinahanglan gid na siya for living. So let's pray na makuha ng mga tanan requirements aron nga makapass na siya. And let's pray also sa iyahang alang sa iyahang mayuma tungod kay anaaday ni siya ginabati dahil sa iyang panlawas kapag laom rinan anta anaa sila maay panglawas usab kauban sa iyahang pamilya. Yes. Let's also pray sa ato ang prayer sender from 6570. Ang iyahang apo mo take og nursing board exam dito sa Dubai. So let's pray alang sa wisdom and then mahimo kining magmalampuson. Yes. And whatever plan sa Ginoo nga makaadto sa bang iyahang nga apo aron magtabang usab sa ilahang mga panginahanglan dinhi. And also let's pray sa toong prayer center from 2320 nga ang iyahang gina-applyan kuno nga loan kapag laong pastor kini another thing na sa atong panginahanglanon i-grant ta kini sa Ginoo, and this month very specific
Pastor. And ako nakadungog ko aning mga ano Pastor, mga testimony kanang specific gid ka mga sa Ginoo, specific amount, specific date, iya gid nang ihatag sa imuha. So it's just a matter of faith. And then let's pray also sa tuang prayer center from 5384 si Nanay Crispina Bereso nga adunay gahi nga ubo and mild stroke usab. So let's pray alang kaniya o para sa iyahang Papa Jesus nga Bereso nga day hubag ang iyahang nga lagos siguro ni. So atong iampo nga mamaayo usab siya gikan ini. And I think maura ko to kapaglaom Pastor. Okay. So can we pray for our mga kapaglaom? Oh, before that, napadetay pahabol sa FB Live. Let's pray for, this is from Kapaglaong Victoria Navarro. Please help us pray for health sa kining atong mga kapaglaom. Si Pastor Louis Andrade, si Hisosa Paharon, and si Brother Didong Bana. And also, let's pray for Rio Rose Purpose. Alang sa ilahang, this is from katudaagi ka ni Rio Rose, alang sa family nga ma-acknowledge nila sa Jesus Christ, no? Sila ni Chris, Carol, ug ni Don alang sab sa ilahang nga healing. And let's also pray for this is from Jo Belarmino. Let's pray for Flor Tapaya nga na-admit karon Pastor sa Batasan Hospital, Batasan. I don't know if I pronounced that right. So let's also pray for the healing ni kapaglaom Susan Ramas alang sa iyahang lung cancer stage 4 nga naa karon sa Perpetual Hospital. So maybe that's the end of our prayer request mga kapaglaom. Please take note of those mga pangalan sa mga kapaglaom aron nga maapil nato sila sa pag-ampo. Pastor, shall Okay, we let pray? us pray. Our Father God, we thank you for the gift of life, and above all, we thank you for you are there to listen and give answers to the prayer request. Lord, we pray that you will bless our dear sister who will receive now and his TOR, transcript of record, that he can move on and find work so that he can be of help in the family financially. And also we pray, Lord, for our dear sister in Dubai. Grant, Lord, that you will give her enough wisdom so that she can answer the right questions and be a registered nurse in Dubai as well. We pray also, Father, for our dear sister that somehow her loans will be approved so that she can receive it and pay and use it according to her needs. Yes. And also we pray, Father, for our dear sister Crispina Bereso that somehow you give the power to the medicine she is taking so that she can be relieved from her cough. Lord, we pray also for the request of Sister Victoria about the healing of Pastor Andrade and good health for Brother Paharon and also Brother Bana, that somehow they will receive the healing, that somehow they could move on in their life as well. We pray also for the request of Sister Gabayron Purpose about Brother Chris, Carol, and Don for their needs as well. And we pray for Sister Flor Tapaya that she will receive healing also from her stage 4 lung cancer. Thank you so much, Father, for hearing our request because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. And so, kapag laumay, wala na tayo igong panahon, but we have some reminders para sa ato ang mga kapaglaom. Yeah, so isa ni ana sa itong mga reminders mga kapaglaong, let us never forget to thank the Lord, and then let us educate our hearts and lips to speak the praise of God for His matchless love. So mga kapaglaong, this has been your Kapaglaong Mind of Hope Channel Cebu, reminding you that the Lord is strong. He is a stronghold in the day of trouble, and He knows that you trust in Him. Yes, and mga kapaglaong, have we not reason to be thankful every moment? Thankful even there are apparent difficulties in our pathway? This has been your Kapaglaong Renan of Hope Channel Cebu saying, cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. And of course, we encourage all of us to have our daily journaling. And this has been your Kapaglaong Pastor Pagonsan saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kabag sa pag-ampo din nilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.
Papa.